Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang game ng Golden State Warriors kontra sa kupunan ng Los Angeles Clippers. Ito ang naging unang katalo-talo ng Golden State Warriors ngayong NBA season. At dito sa game na to, nakapitalize ng kupunan ng Los Angeles Clippers ang kahinaan ng Golden State Warriors. Tatalakayan natin ang weakness ng Golden State Warriors na yan na kinapitalize si James Harden at ni Ivica Zubac ng Los Angeles Clippers. Ito ang game analysis at breakdown, Los Angeles Clippers versus Golden State Warriors. Simulan na natin to. Okay, game. First and foremost, kung fan ka ng Golden State Warriors, para sa iyo to. Talakayin natin ang depensa na ginamit nila dito kontra sa kupunan ng Los Angeles Clippers. Ang gamit na defense ng Golden State Warriors dito ay man-to-man defense. Pero pansinin natin to, kapag may drive na player ng Clippers doon sa may papunta sa loob ng paint nila, agad silang nagsisend ng help at double team, katulad nga na ginawa nila kay James Harden dito. Ngayon, ang goal ni James Harden dyan kung bakit niya inatake ang depensa ng Golden State Warriors ay para i-penetrate ito. It's either magkaroon siya ng option 1, maitira, mai-layup kung kaya, at option 2 kung hindi kayang itira at i-layup, i-kick out niya sa may open 3-pointer. Pero dahil nag-send ng help at double team dito ang Golden State Warriors, nahirapan dyan si James Harden na magkaroon ng easy layup at tira. Ang tendency, i-kick out niya yung bola. Pero commendable yung nangyaring pag-abang dito ng player ng Warriors dahil na-steal niya yung pass ni James Harden dito sa may 3-pointer. So basically mga ropa, yung double team ng Golden State Warriors ay para i-prevent ang players ng Los Angeles Clippers na maka-atake at magkaroon ng open na tira pag salaksak dito sa loob. Ngayon kung desisyon na naman ang Clippers ay kick out yung bola, nakaabang din naman dyan ang players ng Golden State para istilin ito. Ngayon si Norman Powell naman ang may hawak ng bola, siya nagmamando dito para sa Clippers. Ganon din ang kanyang ginawa, pinenetrate niya ang depensa ng Golden State dito. At the same time, inulit-ulit ng Golden State Warriors yung depensa nila, nag-send sila ng help dito. The play repeats itself mga ropa, nag-kick out si Norman Powell dahil wala siyang option dito na tira. Dahil nga mahigpit ang depensa dito ng Golden State Warriors dahil nagsesend sila ng help at pinagkukumpulan agad siya dito. Pag kick out naman niya ng bola, nandito si Stephen Curry na nakaabang sa kanya. Ang tendency, another steal na naman ang nangyari at nagawa dito ng Golden State. So basically mga ropa, dito sa start ng game, gantong defense ang ginagawa ng Golden State Warriors. Kayo ang tatanungin ko mga ropa, tingin nyo maganda ba ang gantong depensa? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba para pagkwentuhan natin yan. Ngayon, yung ganyan depensa ng Golden State Warriors, may negative effects yan. Hindi lang yan puro positive na nakakasteal sila ng bola. Ang negative effect kasi niyan mga ropa, dahil nagsesend sila ng double team, ang lagi nilang iniiwanan dito yung center ng Los Angeles Clippers. Ngayon dinedisregard nila yung center dyan, hinahayaan na nila. Kumbaga, nagpo-focus sila dun sa may nagmamando ng bola. Pansinin natin dito, iniwanan nila si Ivica Zubac. Open sana si Ivica Zubac dyan eh. Pero pinasa ni Norman Powell sa may 3-pointer na nag-aabang si Stephen Curry. Isusunod natin talakayin to mga ropa, yung pag-iiwan ng Golden State Warriors dito kay Ivica Zubac pagka sumasalaksak yung nagmamando ng bola. Ngayon, pansinin natin tong ginawa ni James Harden dito. Napaka-interesting ng kanyang ginawa. Pinasa niya yung bola sa referee. Akala ni James Harden dito, kakampi niya yung referee kaya pinasa niya yung bola. Ang tendency at outcome niyan, turnover para sa Los Angeles Clippers. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni James Harden. Siguro peripheral vision lang ang pinagana niya dito, kaya akala niya kakampi niya yung referee. Yon, turnover tuloy. Right now mga ropa, dumako na tayo sa ginawang diskarte dito ng Los Angeles Clippers na tumibag sa Golden State Warriors. Unang puntos dito ng Clippers galing kay Ivica Zubac. At pansinin natin si James Harden dito. Hinanap niya talaga dyan si Ivica Zubac. Actually, nag-set na nga ng screen dito yung Clippers para mas madaling makapwesto si Zubac dito sa may paint. At na-anticipate yan ni James Harden kaya pinasa niya na kay Zubac yung bola. Take note mga ropa, ang gamit na center dito ng Golden State Warriors ay si Jackson Davis. Ang height ni Jackson Davis mga ropa ay 6'9". Kung ituturing natin yan, undersized na yan sa centers ngayon sa NBA. Si Ivica Zubac ay 7-footer, 7 flat yan. 7 flat to 6'9", higit na mas matangkad si Zubac dito kay Jackson Davis. Kaya pagpasa ni James Harden dito ng bola sa may paint, nakatira si Zubac na madali dyan. Easy 2 points para sa Clippers. Ngayon mga ropa, bakit nyo sinasabi to? Diyan kasi dinali mostly ng kupunan ng Clippers ang kupunan ng Golden State. Take note, si Ivica Zubac ay naglaro ng tumataginding na 38 minutes dito sa game na to. At nakakuha siya dyan ng total of 23 points at tumataginting na 18 rebounds. Tumataginting na 18 rebounds mga ropa. Ngayon makikita natin dito na talagang na-out-rebound ni Zubac ang kupunan ng Warriors. At the same time, dahil sa height advantage ni Zubac sa mga players ng Warriors, 7-footer siya. Walang 7-footer ang Warriors.
Warriors. Ang bumabantay nga sa kanya dito si Jackson Davis, 6'9 lang. Nakakuha siya dyan ng total of tumataginting na 23 points. The next play mga ropa, nag-set ng high screen dito si Ivica Zubac. Gantong mga plays ang gustong-gusto kong bine-breakdown eh. Yung mga nagsaset ng high screen at ang nagmamando dito si James Harden. Inatake na ni James Harden dyan ang depensa ng Golden State. Pansinin natin dito yung dumedepensa sa Golden State. Nalilito siya dyan kung dedepensa niya ba si Zubac dito sa may role. Pero dahil nasa harap niya na si James Harden, nag-no choice na siya dyan kundi depensa nitong si Harden. Tapos pansinin naman din natin tong isang player na to. Nakasunod yan kay James Harden. Basically, na-attract James Harden ang dalawang depensa ng Warriors na to. Ang tendency si Ivica Zubac, rumoroll na dito. Ang tendency mga ropa, si Kuminga sinubukang mag-close out dyan. Pero di hamak na mas malaki at mas matangkad itong si Ivica Zubac sa kanya. Kaya ang dali lang dinamba at nilundag ni Ivica Zubac dito ang alley-oop play na ibinato ni James Harden para sa kanya. Easy 2 points para kay Ivica Zubac. Basket is good. Next play, ganun ulit mga ropa. James Harden ulit ang nandito sa ibabaw. Ivica Zubac nagset na naman ang high screen. Romol na dito si Ivica Zubac. Pansinin natin, nag-double team na naman yung Golden State Warriors. Sinasabi ko nga sa inyo mga ropa, usually nagdo-double team talaga yung Golden State Warriors sa nagmamando at tumahawak ng bola. Dahil especially si James Harden din yan, delikadong player yan. Pero madaling trabaho to kay James Harden kasi si Ivica Zubac nakaka-roll nga doon sa may paint. At sinong babantay kay Zubac dito? Walang makakabantay kay Ivica Zubac dito. Kahit mag-send pa ng closeout dyan ng Golden State Warriors, magiging mismatch lang yan kay Zubac. Kasi nga 7-footer to. Ang Golden State Warriors walang ganyang katangkad na player na center. Ang tendency, easy 2 points na naman kay Ivica Zubac. Basket is good, walang kahirap-hirap. 23 points ang tinala niya dito mga ropa. Napakasakit nun. Gusto ko punan ka ng Golden State Warriors. Lalo na sa game na to, ang ending, konti lang naman ang naging lamang ng Clippers dito sa game na to. Another one mga ropa, hindi natin titigilan to. Kasi nga, pinopoint out natin dito yung weakness ng Warriors na makikita na natin dito sa game na to na maaari nilang makaharap sa mga future games pa nila. Again, Ivica Zubac ulit nag-set ng screen dito at rumol siya doon papunta sa may paint. Sa pagkakataong to, sumubok pa nga tumulong dyan si Kevon Looney para ulit i-double team itong player na to dahil malapit na siyang makatira dito sa may mid-range. At mid-range naman ang kanyang pinukol dyan. Pero pansinin ulit natin ang force ni Ivica Zubac. Nakapwesto at nakabalik naman agad si Kevon Looney dun sa may ilalim. Ngayon, bakbakan sila ni Zubac dito sa may ilalim sa rebound. Take note mga ropa, isang maasahang center na to si Kevon Looney ha. Yan lang ang center talaga nila na maasahan. Wala nang pamalit dyan kay Kevon Looney. Pero dito na out-rebound pa rin siya ni Ivica Zubac. At sabi ko nga tumataginting na 18 rebounds ang nakuha ni Zubac dito sa game na to. Yan ang game high. Easy putback na lang ang kanyang ginawa dito. Wala nang kahirap-hirap. Take note, 18 rebounds ang nakuha ni Zubac dito sa game na to. Ibig sabihin, tinerrorize ni Ivica Zubac dito ang paint at nakuha niya ang 18 rebounds. Kung ikukumpara natin, 11 rebounds lang nakuha ni Kevon Looney dito sa may game compared sa 18 rebounds si Zubac. Ibig sabihin, yun talaga ang ginamit na advantage dito ng Los Angeles Clippers. Sinamantala nila yung pagiging short ng Golden State Warriors sa height, sa center, sa may ilalim. Walang katulong si Kevon Looney. Wala nang katulong si Kevon Looney. Mismatch ba kay Ivica Zubac sa height at sa laki? Ngayon mga ropa, sinasabi ko to dahil isa na to sa isang example na pwedeng maging kahinaan talaga ng Golden State Warriors sa mga future na games pa nila. Magandang team, magaling na team ang Golden State Warriors. Hanep ang shooting nito eh. Take note nga din pala mga ropa, isang 3-pointer lang ang naipasok ni Buddy Hield dito sa game na to compared sa mga past games niya. Ibig sabihin, lumamig din si Buddy Hield. Para sa akin mga ropa, malakas ang Golden State Warriors. Yun nga lang, ito yung butas nila. Kung magkakaroon sana sila ng isang player na solid dun sa may ilalim, sa may paint, na tipong Anthony Davis ang galawan, eh talagang magiging contender itong Golden State Warriors. Pero sa ngayon, yun talaga ang butas sa game nila, yung depensa nila sa ilalim at yung rebounding nila. Nami-mismatch sila ng ibang team katulad nga nitong LA Clippers na nakuha ang panalo sa kanila kanina. Gusto nyo bang maglaro at manalo? I-click nyo lang ang link dyan sa may description box at sa may pinned comment. Meron akong available na promo code dito na pwede nyong gamitin. I-type nyo lang ang Johans dyan sa may promo code. Piliin nyo ang sports option para makuha nyo ang 12,000 peso cash bonus sa inyong unang deposit. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng Golden State Warriors? Unang talo nila to ngayong season. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.